Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1531 hanggang Kabanata 1540. Kabanata 1531. Nandito na ang parusa ng Diyos. Nagulat na tanong ni Hansen habang pinapanood ang paglalaban ng isang tao kay Six Paths. Hindi gumagamit ng sandata si parusa ng Diyos, gumagamit lamang siya ng kanyang katawan para labanan. Hindi rin siya tila nasa disbentaha. Mas malakas ang kanyang katawan kaysa kay Shafei, isang ika-4 na rank sheriff fighter. At laban kay Six Paths, hindi siya nanginginig. Kamatayan ka, wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo pa ako pinipilit labanan? Sigaw ni parusa ng Diyos habang nakikipaglaban. Magaling kang kalaban. Dapat mong talagang labanan ako. Ipakita mo ang lahat ng iyong lakas. Patuloy na itinapon ni Six Paths ang kanyang espada patungo kay parusa ng Diyos. Nagmukhang malungkot si parusa ng Diyos at sinabi, lunod ka ba? Marami pang mas mahusay. Kung gusto mo ng magandang laban, hanap ka ng isa sa kanila. Wala akong oras para dito. Gusto ni parusa ng Diyos na umalis, ngunit masyadong mahusay ang mga kasanayan ni Six Paths at pinigilan siya nito mula sa pagtakas. Bakit may ganitong malakas na kalaban sa God's Ruin? Dapat silang parehong super class. Ngunit kung gayon, paano sila nakapasok? Nagulat si Little Fairy sa kanyang nakita. Iniisip niya na mayroon lamang gemstone class o second generation creatures na maaaring makipagkompetensya sa kanya. At matapos niyang mahanap si Hansen, sigurado siyang ang relic ay magiging kanya. Hindi niya inaasahang makakakita ng dalawang super elite gaya nila matapos pumasok sa mga ruins. Sa kabilang banda, kalmado si Hansen. Alam niya na hindi siya papabayaan ni Six Paths. Hindi rin masyadong galit si parusa ng Diyos sa kanya. Kahit na nandoon ang dalawang super elite, walang malaking away na magpapalaban sa kanila. At hindi niya iniisip na may koneksyon sila sa Outer Sky o Sacred. Ang kanilang pagkakaroon ay hindi makakaapekto sa personal na misyon ni Hansen. Ipinark ni Hansen ang Star Sea Beast sa isang malapit na lugar para makababa siya, makapagpahinga, at manood ng sandali. Natutunan ni Hansen ang ilang mga triko ni Six Paths, ngunit bukod sa Heart Sword, hindi siya talaga naglaan ng oras para sa ibang bagay. Hindi niya pa nakikita ang buong lakas ni Six Paths sa pakikipaglaban, ngunit ngayon na nakita niya ito, nakapag-aral siya ng marami. Nagulat si Hansen sa paraan ng paglaban ni parusa ng Diyos. Alam ni Hansen na siya ay kasalukuyang miyembro ng Blood Legion, at dahil sa kanyang dugo, hindi siya maaaring samantalahin ang mga kapangyarihan ng elemento ng santuwaryo. Kailangan niyang gumamit ng hilaw, pisikal na pinsala tuwing nakikipaglaban siya. Ngunit nagulat si Hansen sa lakas ng pakikipaglaban ni parusa ng Diyos. Halos kasing galing siya ng isang super demi-Diyos, at kakaiba ang kanyang katawan at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamao ay mukhang simple, at tila nanunood si Hansen ng isang bagay na sobrang basic. Sa katunayan, karamihan sa mga kasanayan ay ang mga madaling matatagpuan sa paaralan. Ngunit nakakatakot na panoorin ang mga normal na suntok na ito na nagtatanggol sa mga kasanayan sa espada ni Six Paths. Magugulat ang sinumang manunood. Matapos panoorin ni Hansen ang mga ito ng ilang sandali, mas lalong nagulat siya. Napansin niya na ang mga simpleng suntok ay talagang komplikado. Bagamat mukhang simple, ang timing at aplikasyon ng mga kasanayan ay mas malalim kaysa sa una nitong hitsura. Matapos panoorin ang pakikipaglaban ni parusa ng Diyos ng ilang sandali, naunawaan ni Hansen kung ano ang ginagawa niya. Malakas na kasanayan sa kamao iyon. At malakas nga si parusa ng Diyos. Tiyak na hindi ito kaya ng karaniwang tao. Hindi katakataka na siya ay miyembro ng Blood Legion. Puri ni Hansen sa kanya, sa kanyang puso. Masaya rin si Hansen. Ang mga kasanayan sa pagsuntok na iyon ay nababagay sa kanya. Bagamat simple ang mga kasanayan, mahirap pa rin itong matutunan sa paraang gusto ni Hansen. Mahirap gawing simple ang isang komplikadong kasanayan. Kailangan mong magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga kumpletong komplikasyon bago mo may concentrate ang kasanayan pababa sa purong kakanyahan nito. Kung magsisimula ka mula sa pinasimpleng bersyon, hindi mo maiintindihan kung ano talaga ang nasa loob ng natutunan mo. Walang kwenta ang pag-aaral lamang ng balat. Hindi mo mabubuhay ang buhay ng buo kung walang paghihirap.
Ang pag-aaral ng Ghost Sword ay komplikado, ngunit sa pagtingin sa mga kasanayan sa pagsuntok ni Parusa ng Diyos, naramdaman niya na mas marami siyang natututunan. Hindi niya kopyahin si Parusa ng Diyos, hinahanap lamang niya ang mga bagay na maaaring baguhin at iakma sa isang kasanayan sa espada. Ayaw ni Parusa ng Diyos ng walang kabuluhang laban kay Six Paths, ngunit pinipilit siya ni Six Paths na manatili doon kahit na ano. At bagamat malakas ang kanyang mga suntok, hindi sapat ang mga ito para pigilan si Six Paths. Kung magkakaroon sila ng tunay na laban, mahirap matukoy ang nagwagi. Ngunit hindi plano ni Parusa ng Diyos na makipaglaban. Gusto lang niyang umalis, at nagalit iyon kay Six Paths. Bigla, nakita ni Six Paths at Parusa ng Diyos si Hansen at ang iba pa dahil hindi siya kalayuan. Nagsimula silang lumapit kay Hansen habang nakikipaglaban. Alam ni Hansen kung ano ang iniisip ni Parusa ng Diyos, at sinabi niya sa Star Sea Beast na tumakas at lumayo kay Six Paths. Nagmukhang malungkot si Parusa ng Diyos dahil umaasa siyang mahayla si Hansen sa laban at maiwan para harapin si Six Paths, na baliw. Ngunit alam ni Hansen kung ano ang kanyang tunay na layunin, at hindi niya hahayaang makalapit si Parusa ng Diyos. Hindi masyadong mabilis na makagalaw ang dalawa habang nakikipaglaban, kaya hindi nila maabutin si Hansen. Kinuyam ni Parusa ng Diyos ang kanyang panga, pagkatapos ay sumigaw kay Hansen, na sinasabi, "Bata, tulungan mo akong alisin ang baliw na ito at sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang relic." Hindi siya pinaniwalaan ni Hansen, at itinaas niya ang kanyang boses para sumagot, "Itabi mo ang relic para sa iyong sarili. Hindi ako interesado." Napahiya ulit si Parusa ng Diyos. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Gusto mo bang malaman ang pinakamalaking lihim ng Blood Legion? Tulungan mo ako dito at sasabihin ko sa iyo." Ngumiti si Hansen. "Nakilala ko na ang pinuno ng Blood Legion. Mayroon ka bang mas malalaking lihim kaysa sa kanya?" Hindi madaya ni Parusa ng Diyos si Hansen, at nagulat siya sa kanyang narinig. "Ano, nakilala mo siya?" "Oo, at sinabi niya sa akin na ikaw ay isang traidor. Sinabi niya sa akin na kung makita kita, dapat kitang putulin sa maliliit na piraso." Iyon ay panloloko lamang ni Hansen. Nakakagulat, naniwala si Parusa ng Diyos sa kanyang narinig. Bumantong hininga siya at sinabi, "Niloloko ako ni Han Jinji, ang Asterisk S-Roll. Ginawa niya akong kaaway ng pinuno. Ngunit hindi rin tama ang pinuno. Hindi dapat naglakad ang Blood Legion sa landas na iyon." "Anong landas?" tanong ni Hansen. Tumigil sa pagsasalita si Parusa ng Diyos. Parang naisip lang niya ang isang bagay na hindi maganda, at naging masama ang kanyang kalooban. Pagkatapos ay nagsimulang makipaglaban kay Six Paths ng parang baliw. Seryoso na ngayon si Parusa ng Diyos, at ang kanilang laban ay naging mas baliw kaysa kailanman. Mas maganda itong panoorin, at ngayon ay mas marami pang matututunan si Hansen. Kabanata 1532. Patuloy na naglalaban ang dalawa, at ang mga glacier sa paligid nila ay nawasak. "Guys, tingnan nyo ito!" Biglang sigaw ni Little Fairy, habang nakatuon si Hansen sa panonood ng laban. Lumingon si Hansen at tumingin kay Little Fairy, pagkatapos ay sinundan ang kanyang nakataas na braso para makita kung ano ang kanyang tinuturo. May mga bitik sa yelo, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa isa sa mga ito. Nagsimula itong magpul at tumakbo patungo sa kanila. Nako, nagbago ang mukha ni Hansen. Hindi talaga dugo iyon, sa katunayan, hindi man lang ito likido. Ito ay isang kumpol ng mga pulang insekto, bawat isa ay kasing laki ng isang buto ng lingga. Walang bilang ang mga ito, lahat ay tumatakbo palabas ng mga bitik sa yelo sa isang daloy. Anumang makatagpo ng mga pulang insekto ay kinakain, maliban sa nagyayelong lupa mismo. Ang kanilang pagdaan ay nagparamdam sa bundok ng yelo na mas patay pa, at hindi naman masyadong marami roon para magsimula. "Tigil na kayo sa pakikipaglaban. Tingnan nyo ang paparating," sigaw ni Hansen kay Parusa ng Diyos at Six Paths. Nang marinig nila ang tawag ni Hansen, hindi nakinig si Six Paths. Patuloy lamang siya sa kanyang pag-atake. Nakita naman ni Parusa ng Diyos ang banta. Nagbago ang kanyang mukha, at sumigaw din siya, "Nako! Mga God's corpse bugs sila. Tumakas!" Lumingon si Parusa ng Diyos, na gustong tumakas. Ngunit agad siyang naharang ng baliw na si Six Paths. "Baliw ka ba? Kung hindi tayo tatakas ngayon, at maabot tayo ng mga insekto, mamamatay tayong lahat." Sigaw ni Parusa ng Diyos sa kanyang kaso kay Six Paths. "Kailangan nating tapusin ang laban na ito. Kahit ang Diyos mismo ay hindi tayo mapipigilan sa pagtatapos nito," malamig na sabi ni Six Paths, habang patuloy na umiikot ang kanyang espada ng ligaw. "She Asterisk T. Ang malas na makaharap sa baliw na ito." Malakas na sigaw ni Parusa ng Diyos. Pagkatapos ay lumingon siya para sumigaw kay Hansen.
Maghanap ng paraan para alisin ang baliw na ito. Kung hindi, hindi tayo makakatakas. Ang mga insekto na ito ay nagsasabing kinain nila ang patay na katawan ng Diyos. Hindi ko maikumpirma ang katotohanan ng kwento, ngunit anumang mangyari, tiyak na makakain nila tayo. Paano ko siya pipigilan? Lumingon si Hansen, handang tumakas. Kung ang mga God's corpse bugs ay nagsasabing kinain nila ang labi ng Diyos, dapat silang malakas sa ilang antas. Ayaw ni Hansen na ipagsapalaran na malaman kung kaya nilang kainin siya o hindi. Kaya nga tinanong kita na mag-isip ng paraan. Gusto kong mabuhay. Ayaw kong mamatay dito, kasama ang baliw na ito. Sigaw ni parusa ng Diyos. Napansin ni Hansen na ang mga insekto ay hindi naglalakbay sa isang nakakatakot na bilis. Hindi sila direktang banta, hindi pa. Pero nasa unahan sina parusa ng Diyos at Six Paths. Kung aatake ang mga insekto, sila ang unang hahabulin ng mga iyon. Six Paths, kung gusto mong labanan siya, gawin mo naman na gustong makipaglaban sa iyo. Sa ngayon, halata namang ayaw niya. Kaya, sa ngayon, marahil dapat mo na siyang palayain. Sabi ni Hansen, umaasang makakatulong ito sa sitwasyon. Pagkatapos ay sumakay siya sa Starsea Beast para tumakas. Tumawid sila ng 11 kilometro bago tumingin pabalik, at nang gawin iyon ni Hansen, nakita niya sina Six Paths at parusa ng Diyos na sumusunod mula sa likuran. Mas mabilis pa nga silang tumakbo kaysa sa Starsea Beast, at lumipad sila ng diretso sa tabi niya. Lumingon si Hansen at nagbago ang kanyang mukha. Ang hukbo ng God's corpse bugs ay parang isang daloy ng dugo at sobrang bilis ng kanilang pagdating. Hindi sila mabagal tulad ng dati. Di nagtagal, 1 kilometro na lang ang layo ng mga insekto. Tumakbo sila patungo sa kanya tulad ng isang nagngangalit na ilog. Ang mga insekto, habang tumatakbo sila sa nyebe, ay tahimik. Hindi sila naglalabas ng tunog. Handa na siyang bumaba sa likod ng Starsea Beast si Hansen dahil mas mabagal ito kaysa sa mga insekto. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para makalayo sa kanila. Ngunit biglang sumabog ang katawan ng Starsea Beast ng isang hanay ng mga bituin. Nabuo ang mga bituin sa buong balat nito at nakapaligid sa kapaligiran sa paligid nito. Pagkatapos, tumaas ang bilis ng Starsea Beast. Parang naglalakbay sa hyperspace dahil ang mundo sa paligid nila ay naging isang malabo lamang. Ang katawan ng Starsea Beast ay parang anino, at sa gitna ng ulan ng mga bituin, patungo ito sa gilid ng isang glacier. She asterisk T, Little Star. Sira na ba ang ulo mo? Magpapakamatay ka ba? Nagbago ang mukha ni Hansen, at sa isang iglap, tumakbo ang Starsea Beast ng diretso sa glacier. Nagulat si Hansen. Ang Starsea Beast, na may mga bituin sa paligid, ay kumurap ng diretso sa pamamagitan nito. Sa gitna ng mga bituin, hindi bumagal ang Starsea Beast. Tumawid sila sa buong glacier, at nakalabas ng ligtas sa kabilang panig. Mabilis na dumating ang mga insekto, ngunit kailangan nilang gumala-gala sa paligid ng glacier para ipagpatuloy ang paghabol. Ito ay nagpabagal sa kanila ng malaki. Patuloy na sumulong ang Starsea Beast, hindi pinapansin ang pagkakaroon ng anumang glacier na maaaring nasa daan nito. Nakapag-iwas sila sa mga insekto at nakakuha pa nga ng kalamangan kina Six Paths at parusa ng Diyos. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni parusa ng Diyos nang makita niya ang Starsea Beast. Walang hiya siyang lumapit kay Hansen at tumalon sa likod ng nilalang. Haha, ihatid mo ako, tumawa si parusa ng Diyos. Tahimik na lumapit si Six Paths para umupo sa likod ng Starsea Beast. Bro, magaling ang alaga mo. Kaya niyang dumaan sa mga pisikal na bagay. Ang galing ng kakayahang ito. Nag-thumbs up si parusa ng Diyos, nakikita ang pagdaan ng Starsea Beast sa isa pang glacier. Hindi ito alaga. Ito ay isang nilalang mula sa aking koleksyon. Itinaas niya ang Starsea Beast tulad ng isang batang tao, ngunit hindi niya ito matuturuan ng bagong wika ng may tagumpay. Matalino at masunurin ito. Hindi ito tila nagpapakita ng labis na pagsalakay. Naglakbay ang Starsea Beast ng kalahating araw, at nang mawala sa paningin ang mga insekto, pinahinto ni Hansen ang pagsakay. Little Star, magaling. Pinatok ni Hansen ang ulo ng Starsea Beast at pinuri ito. Hindi niya alam na may mga kakayahan ang Starsea Beast hanggang ngayon. Naisip niyang kahanga-hanga ito. Noong sinubukan ni Hansen na turuan ang Starsea Beast ng wika at iba pang mga kasanayan, palagi niyang iniisip na ito ay isang mababang performance na nilalang. Ngunit ang pinakahuling ginawa nito ay karapat-dapat sa papuri na nagpasaya sa Starsea Beast. Alam ng nilalang na nagawa nitong mabuti. Ngayon ay napagtanto ni Hansen na ang pagsubok na turuan ito ng wika at kaalaman ay masyadong malupit para sa nilalang. Tumalon sina parusa ng Diyos at Six Paths mula sa likod ng Starsea Beast at tumingin sa paligid.
Bagamat nasa gitna pa rin sila ng mga bundok ng glacier, ang yelo sa paligid nila ay may mga kulay na bulaklak mula sa bawat spectrum ng bahaghari. Nako, bakit tayo narito? Nagbago ang mukha ni parusa ng Diyos matapos tumingin sa paligid. Kabanata 1533. May problema ba sa lugar na ito? Kumunat ang noo ni Hansen habang tumitingin sa paligid. Wala siyang napansin na kakaiba. Seryoso ang itsura ni parusa ng Diyos nang magsalita siya. Sinabi niya, hindi lang problema ito. Malaking problema ito. Nakapunta na ako sa lugar na ito dati, at nakakatakot ang mga bulaklak na ito. Mas mabuting iwasan mo ang paghawak sa mga ito. Kakaiba ang mga bulaklak, tiyak na. Napakasigla nila, ngunit wala silang lakas ng buhay, singit ni Six Paths, habang tinitingnan ang mga makukulay na bulaklak sa paligid. Ano ang mangyayari kung hahawakan ko sila? Tanong ni Hansen. Tumawa si parusa ng Diyos at sinabi, nahawakan ko nang hindi sinasadya ang isang pula noong isang beses. Kailangan kong putulin ang aking daliri para maligtas ang aking buhay. Kung gusto mo itong subukan, sige ka. Tumingin si Hansen sa mga kamay ng lalaki at napansin na kumpleto ang kanyang mga daliri. Marahil ay muling lumaki ang nawawalang daliri, ngunit hindi niya alam ng sigurado. At ibig sabihin noon ay hindi niya alam kung nagsisinungaling si parusa ng Diyos o hindi. Ngunit para maging ligtas, sinunod ni Hansen ang payo ng lalaki at iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga bulaklak. Mas maganda kung ang alaga mo, Little Star, ang magdadala sa atin palayo dito. Maiiwasan niyang mahawakan ng mga bulaklak na ito, kaya hindi siya maapektuhan, sabi ni parusa ng Diyos. Tumanggo si Hansen. Iyon lang ang paraan. Hindi naman masyadong marami ang mga bulaklak, ngunit malaki si Little Star, at maaaring mahawakan niya ang mga ito kung normal siyang maglalakad. Sumakay ulit silang lahat sa Star Sea Beast, at tinanong ni Hansen si parusa ng Diyos, kaya, nakapunta ka na ba dito dati? Saan tayo dapat pumunta para makalabas sa lugar na ito? Nakapunta na ako sa lugar na ito, ngunit hindi ako nakapunta sa eksaktong lugar na ito. Wala rin akong ideya. Nagkibit-balikat si parusa ng Diyos. Nanatiling tahimik si Six Paths, ngunit hindi rin niya alam ang lugar na ito. Isang ipinanganak na emperador si Six Paths, at hindi siya makapasok dati. Ito ang kanyang unang pagkakataon dito. Kung gayon, susubukan natin ang ating swerte, hindi ba? Pumili ng direksyon si Hansen at hinayaan ang Star Sea Beast na dalhin sila pasulong. Sa gitna ng mga bituin, naglakbay si Hansen sa pagitan, sa kabila, at lampas sa mga glacier at bulaklak. Walang anumang bagay na makakahawak sa kanila, kaya hindi sila nasa panganib. Ngunit habang naglalakad sila, naramdaman nilang may mali. Nang lampasan nila ang susunod na glacier, nakakita sila ng maraming bulaklak. Sa tingin ko mali ang napili mong direksyon. Mas marami pang bulaklak dito kaysa kailanman. Mas lalo lang tayong lumalalim sa parang. Sabi ni parusa ng Diyos. Sabi ko naman sa iyo na nagtataya lang ako. Kung ayaw mo ng direksyong ito, ano kaya ang pipiliin mo? Nagkibit-balikat si Hansen. Ganyan. Tinuro ni parusa ng Diyos ang direksyon na gusto niyang puntahan. Pinunta ni Hansen ang Star Sea Beast sa direksyong iyon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Hansen na talagang nadagdagan ang bilang ng mga bulaklak. Parang lumalalim pa rin sila. Bumalik ka, hindi na tayo pwedeng maglakad pa dito. Masyadong marami ang mga bulaklak, sabi ni Little Fairy. Sabay-sabay, nagsimulang magdilim ang starlight ng Star Sea Beast. Bumalik ang katawan nito sa isang solidong estado. Sinuri ni Hansen ang katawan ng nilalang at napansin na mas mahina ang lakas ng buhay nito. Ang paglalakbay sa ganoong paraan ay dapat na nagastos ng maraming enerhiya, at hindi na ito tatagal ng matagal. Hinayaan ni Hansen ang Star Sea Beast na magpahinga sa isang lugar na walang mga bulaklak. Magiging mahirap para sa atin na bumalik, sabi ni parusa ng Diyos, habang tinitingnan ang lugar. Bukod sa patch na kasing laki ng basketball court na kanilang kinalalagyan, ang mga bulaklak ay sumasakop sa bawat pulgada ng lupa na nakikita nila. Maliban kung makakalipad sila sa kalangitan, hindi niya alam kung paano maiiwasan ang mga bulaklak. Masyadong malaki ang katawan ng Star Sea Beast kaya kung wala ang espesyal nitong kasanayan sa paglalakbay, hahawakan nito ang bawat bulaklak. Naisip ni Hansen ang paglipad, ngunit nakakita siya ng ilang kakaibang ulap sa kalangitan sa itaas. Nag-alangan siyang gawin iyon. Sinabi na rin sa kanya ni Little Fairy na hindi siya maaaring lumipad ng mataas habang nasa mga ruins. Tiyak na hindi siya makakaakyat ng mas mataas kaysa sa mga glacier. Kung gagawin niya iyon, maglalabas ng isang kakaibang kapangyarihan ang mga ulap. Ito ay isang puwersa na pumatay ng maraming nilalang sa nakaraan. Naisip ni Hansen kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Ngunit bigla, nakakita sila ng ilang mga anino sa kalangitan.
11 Black Seahorses ang lumilipad. Hinihila nila ang parehong itim na chimney sa likuran nila. Kumikislap ang nguso nito sa pagkakaroon ng asul na apoy at mukhang kakaiba kaysa kailanman. Ano ito? Hindi pa nakakita ng mga Black Seahorses si parusa ng Diyos, kaya kumunat ang kanyang noo. Tumingin si Six Paths sa mga Black Seahorses sa kalangitan at pagkatapos ay tila nag-isip ng isang bagay. Nakita lang sila ni Hansen isang beses dati, ngunit wala siyang ideya kung ano ang kanilang ginagawa o kung ano ang kanilang hinahanap. Tila bahagyang naiiba sila kaysa sa huling pagkakataong nakaharap sa kanila si Hansen. Dahil sa pagkakataong ito, mga Black Seahorses lamang ang naroon. Walang ibang Ice Seahorses sa paligid. Marahil ay may nangyari, at nanatili sila sa frozen forest. Kaya silang lumipad sa kalangitan. Kung kaya nila, kaya ko rin. Subukan nating lumipad palayo. Nagdesisyon si parusa ng Diyos, nakikita ang paglipad ng mga Black Seahorses sa itaas. Ngunit hindi naman ganoon kasang si Hansen. Umiling siya, pwede mong subukan, pero mananatili ako dito at hihintayin kung gumaling si Little Star. Gusto sanang gumalaw ni parusa ng Diyos, ngunit nagdesisyon din siyang manatili. Hindi siya talaga makakalipad dahil ang kanyang kakayahan ay mas katulad ng pagtalon ng napakataas. Ang 11 Black Seahorses na humihila sa itim na chimney ay kalaunan ay nawala sa paningin. Nakakunot ang noo ni Six Paths sa kanila sa buong panahon at tila alam niya ang isang bagay o dalawa tungkol sa kanila. Six Paths, may alam ka ba tungkol sa Black Seahorses at sa kanilang chimney? Tanong ni Hansen. Hindi siya bulag kaya alam niyang may alam si Six Paths. Nanatili si Six Paths sa kanyang katahimikan ng ilang sandali pa bago magtanong, narinig mo na ba ang malaking laban sa Fourth God Sanctuary? Malaking laban iyon, at maraming elite ang lumahok. Ang mga emperador at mga berserk super creature ay sagana roon. Narinig kong pumirma ang mga super elite sa 100 tribe deal. Resulta ba ito ng laban na ito? Tanong ni Hansen. Tumango si Six Paths. Oo, pero hindi pa ako ipinanganak noon. Hindi ko alam ng detalyado ang mga detalye, ngunit sinabi ng isang berserk super creature na nakilahok na nakikipaglaban sila para sa isang relic. Karamihan sa mga espiritu ay hindi pa nakakakita o nakarinig tungkol dito, ngunit kinaladkad sila sa labanan ng kanilang pamilya o kaibigan. Walang nagsalita. Hinayaan lang nilang magpatuloy si Six Paths dahil alam nilang hindi niya sasabihin ang kwento ng walang dahilan. Matapos ang isang maikling pagpost, sinabi ni Six Paths, kilala ko ang berserk super creature na iyon. Isa siya sa mga nilalang na nagawang magnakaw ng relic mismo. Sinasabing itim na chimney iyon. Nagulat silang lahat at sabay-sabay silang nagsabi, tiyak na hindi iyon ang nakita lang natin. Kabanata 1534. Yun ba ang malaking chimney? Tumingin si Little Fairy sa direksyon kung saan lumipad ang chimney. Nag-isip si Six Paths ng saglit. Hindi ko sigurado. Walang nag-description kung ano ang hitsura nito, ngunit tiyak na wala namang nabanggit na asul na apoy o mga Black Seahorses na humihila nito. Kung gayon, relic ba ito o hindi? Kumunat ang noo ni Little Fairy. Ano man ito, kaunti ang kinalaman nito sa atin. Napakaraming elite ang pumunta rito para kunin ito, ngunit wala ni isa ang nakakuha. Maging tayo ay magiging imposibleng makuha ito, sabi ni parusa ng Diyos. Siguro. Ngunit kailangan pa rin nating alamin kung paano makaalis dito. Hindi masyadong interesado si Hansen sa chimney. Hindi pa sila malapit na malapit sa bagay sa frozen forest, ngunit ang malamig na hangin sa paligid nito ay halos pumatay sa kanila. Naisip ni Hansen na nakakatakot ang mga Black Seahorses, at sumasang-ayon siya sa sinabi ni parusa ng Diyos. Kahit na napakaraming elite ang gustong pumunta at kunin ito, hindi ito nangangahulugang ito ay bagay na maaari nilang makuha. Ang yelo sa paligid nila ay puno ng maraming bulaklak. Wala itong amoy, at walang mga bubuyog na lumilipad sa paligid. At habang maganda itong tingnan, may hindi maikakailang kakaibang katangian ito. Walang lakas ng buhay ang mga bulaklak, at habang ang dagat ng mga bulaklak ay maganda, ang masyadong pagtingin sa mga ito ay nakakabahala. Lumapit si Hansen upang suriin ang isang dilaw na bulaklak. Napakalinaw ng tangkay nito, at walang duda sa pagiging tunay nito. Tiyak na ito ay tunay na bulaklak, at wala itong anumang peking katangian. Dapat niyong tingnan ito. Nakita ni parusa ng Diyos ang isang bagay, at tinuro niya ang isang bundok. Sa kalahatian ng isang bundok ng yelo, napansin ni Hansen ang presensya ng isang gusali na kalahating nakatago. Ito ay gawa sa puting metal na naging mahirap itong makita sa gitna ng yelo. Masyado silang nakatuon sa mga bulaklak upang mapansin ito ng mas maaga. Napakakakaiba ng lugar na iyon. Hindi ba't dito nakalagay ang relic? Malaki ang mga mata ni Little Fairy.
Posible, sumang-ayon si Parusa ng Diyos. Sabi mo, alam mo kung nasaan ang relic, sabi ni Hansen kay Parusa ng Diyos. Minsan na siyang nagsinungaling tungkol sa relic kay Hansen. Ngunit hindi nakaramdam ng hiya si Parusa ng Diyos. Nagtawa lamang siya at sinabi, ang relic. Ang relic ay isang misteryo. Maaari itong narito. Maaari rin itong naroon. Hindi nagustuhan ni Hansen na makipagtalo sa lalaki, kaya nagpatuloy na lamang siya sa pagtitig sa puting metal na gusali. Hindi masyadong malayo ang bundok ng yelo mula sa kanilang kinaroroonan. Nakita ni Hansen ang hugis ng puting metal na gusali, ngunit nakikita lamang niya ang isang bahagi nito mula sa kanyang kinaroroonan. Sa itaas ng pinto ng gusali ay may tablet at sa tablet ay ang salitang, kapalaran. Isang bagay na sa tingin ni Hansen ay napakapamilyar. Nakakita na siya ng isa pang tablet na katulad nito na may parehong salitang, kapalaran. May kaugnayan ba ang lugar na ito sa tablet na iyon? Nagulat si Hansen. Sa isang paraan, ang tablet ay nasira ng isang tao o isang bagay, at ang mga piraso nito ay scattered sa iba't ibang santuwaryo. Ito ay isang bagay na tanging si Hansen lamang ang nakakaalam. Napakatibay ng tablet at kahit anong gawin niya, hindi man lang nakapagbigay si Hansen ng kahit kaunting pinsala dito. Para ito ay maputol sa maraming piraso ay nakabibighani. Isang piraso ay napunta pa sa Valley of Time. Napakakakaiba ng lahat. Bigla, nakita niya ang isa pang piraso ng tablet. At ito ay nakakabit sa isang gusali. Napaisip siya, ang lugar na ito ay God's Ruin. Ibig sabihin ba nito na ang tablet ay may kaugnayan sa Diyos ng santuwaryo? Maraming bulaklak sa pagitan natin at doon, ngunit dapat tayong ligtas basta't hindi natin sila mahawakan. Tara, tingnan natin ang metal na tore, mungkahi ni Parusa ng Diyos. Nagkaroon ng maikling talakayan ang lahat tungkol sa ideya, at sa wakas ay nagpasya silang iwanan si Little Silver kasama si Starsea Beast habang ang natitira ay pumunta upang tingnan ito. Hindi pa ganap na nakabawi ang katawan ni Starsea Beast, kaya maaaring delikado para dito na sumama. Hindi ito makakapagproteksyon sa sarili kung sakaling may panganib. Dagdag pa, masyado itong malaki. Napakaraming bulaklak, at sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa nilalang kung makapagdapo ito sa isa. Iniwan ni Hansen si Little Silver dahil kung may masamang mangyari kay Starsea Beast, makakapagproteksyon si Little Silver sa kanya. Matapos ang kanilang talakayan, maingat na naglakbay ang lahat sa parang ng mga bulaklak patungo sa direksyon ng puting tore. Napakaraming bulaklak, ngunit sa kabutihang palad, may ilang walang laman na patch. Sa kabuuan, hindi ito masyadong mapanganib. At nang walang abala sa kanilang paglalakbay, mabilis silang nakarating sa harap ng puting tore. Nang malapit na sila, nakita nilang napakalaki ng tore. Mayroon lamang 7 palapag, ngunit bawat isa ay hindi bababa sa 100 metro ang taas. Ang pinto mismo ay 20 metro ang taas. Ang tablet sa itaas ng pinto, gaya ng nakita nila, ay may salitang, kapalaran. Nang tumingin ng mas malapit si Hansen, nakita niyang ang salitang iyon ay nakasulat sa parehong sulat kamay. Ang tore ay may hugis na octagonal, at bawat sulok ay may metal na kampana. Naglakad-lakad sila sa paligid nito ng kaunti, ngunit sa huli, kumunot ang noo ni Parusa ng Diyos at sinabi, kakaiba ang tore na ito. Bukod sa tablet, wala ni isang ukit. Walang mga pintura o estatwa ng mga halimaw. Wala, hindi ito, akma para sa tore. Halos parang ang estruktura na ito ay itinayo sa ibang lugar at inilipat dito. Tumango si Six Paths at sinabi, oo. Hindi itinayo ang tore na ito dito. Matatagpuan ba ang relic sa loob ng tore? Tanong ni Little Fairy. Walang sumagot sa kanya dahil wala namang nakakaalam tungkol sa tore. Tiyak na hindi nila alam kung ano ang nilalaman nito. Gusto mo bang tingnan? Binuksan ni Parusa ng Diyos ang pinto habang nagsasalita. Sinubukan lang niya at hindi siya umaasang ang 20 metrong pinto ay talagang magbubukas ng ganoon kadali. Nagtaka si Parusa ng Diyos. Sa hindi makapaniwalang tono, bulong niya, talagang nagbukas. Lahat sila ay tumingin sa pamamagitan ng pinto at napansin na ang silid sa loob ay walang laman. Bukod sa isang solong estatwa, wala nang iba pang naroon. Kakaiba ang estatwa. Hindi ito isang Buddha, fairy, Diyos, o kahit ano. Hindi rin si Jesus. Ang estatwa ay may katawan, ngunit wala itong ulo. Parang isang walang ulo na bangkay, nakaupo lamang roon. Sino ang Samire nito, hindi nila alam. Napansin ni na Six Paths at Parusa ng Diyos ang kawalan ng panganib, kaya nagpasya silang pumasok. Dinala ni Hansen si Bauer sa loob, at nang pumasok sila sa tore, biglang nagulat si Hansen. Sa pamamagitan ng pinto, nakita ni Hansen na talagang napakaluwang ng lugar.
Ngunit nang pumasok, nakita niyang may mga salitang nakasulat sa mga pader. Ang nilalaman ng mga nakasulat na ito ay nagpa-surprise kay Hansen. Kabanata 1535. Ang tekstong nakita ni Hansen sa loob ng tore ay nasa wikang tao, ngunit tinamad siya upang pag-isipan iyon. Ang nilalaman ay tungkol sa Bloodpal Sutra. Nagulat siya dito. Hindi tinutukoy ng teksto ang mga pangunahing bahagi ng Bloodpal Sutra, at wala ring anumang nauugnay sa Life Door. Ngunit nang binasa ito ni Hansen, napansin niyang ito ay isang lihim na pamamaraan na maaaring mag-trigger ng nakatagong kapangyarihan ng dugo. Katulad ito ng Shire na nagtitrigger ng kanilang Shire Change. Ang mga hindi nag-aral ng Bloodpal Sutra ay maaaring isipin na walang kabuluhan ang teksto sa pader, ngunit nagkatitigan sina Hansen at parusa ng Diyos sa gulat. May koneksyon ba ang lugar na ito sa tagalikha ng Blood Legion, ang Human Emperor? Naghuhula lamang si Hansen, habang sinusubukan niyang alalahanin ang bawat salita at yukit ito sa kanyang alaala. Si Little Fairy ay umiikot-ikot sa sahig ng unang palapag. Wala itong kahulugan sa kanya ang sirang estatwa at ang teksto, at sabik siyang magpatuloy. Lumakad siya patungo sa pangalawang palapag. Sinundan niya ang isang hagdang bakal pataas, at nang umabot siya sa itaas, nagulat siya nang makita na ang silid ay ganap na walang laman. Wala ni isang estatwa o teksto. Para bang may nagnakaw dito. Bakit wala? Mayroon bang ibang nakapunta na dito at kinuha ang lahat ng magagandang bagay? Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pangatlong palapag. Sumunod ang lahat sa kanya, at tulad ng pangalawang palapag, wala rin silang nakita roon. Parang may ibang nakapunta na dito bago tayo. Dapat ay may narito, ngunit parang kinuha na, sabi ni Sixpats habang naglalakad-lakad. Ibig sabihin, walang relic na matatagpuan dito. Kung kinuha ang relic, nangangahulugan din ito na nawala na ang kapangyarihan ng ruin para protektahan ang sarili nito, sabi ni parusa ng Diyos. Nawala ng pag-asa si Little Fairy. Akala niya nandito ang relic. Pero wala nang mahahanap. Walang relic, wala. Well, dahil nandito na tayo, mas mabuti pang magpatuloy sa itaas. Hawak ni Hansen si Bauer at nagpatuloy. Oo, baka hindi lahat ay naalis na. Baka may natirang isang bagay. Nananatili si Little Fairy sa kaunting optimismo. Umakyat sila ng ilang palapag pa at napansin nilang wala ng iba. Mas malinis ang lugar kaysa kung nag-hire sila ng cleaning company para dito. Matapos ang sunod-sunod na pagkabigo, nawalan na ng pag-asa si Little Fairy sa isang kawili-wiling tuklas. Ngunit gayunpaman, umakyat pa rin sila upang maabot ang ikapitong palapag. Ngunit nang pumasok sila sa ikapitong palapag, nanatiling nakatigil ang lahat. Hindi ito isang gulat ng takot, ito ay gulat ng kasiyahan. Ang ikapitong palapag ay hindi walang laman. Maraming bagay ang pumapaligid sa kanila. Ang ikapitong palapag ay may 7 batong pedestal, at bawat isa ay may nakapatong na item. May espada, kalasag, tungkod, palayok, binhi, guwantes, at isang vase. Lahat sila ay mukhang napaka-espesyal. Kasabay nito, napansin din nila na ang mga pedestal ay may ilang mga salita. Ang pagsusulat ay hindi orihinal, at tila ito ay ginawa sa mas huling panahon. Nandito ang silangang hari. Ang mga salita ay nakasulat na may perpektong simetriya sa bawat pedestal, walang kapintasan. Kahit ang tandang pananong. Nakatigil si Hansen. Nandito na ang silangang hari bago sila, ngunit ang mga salitang isinulat niya ay tila hindi maganda. Para itong isinulat ng karaniwang manlalakbay kapag umalis at nag-iwan ng pangalan sa isang lugar. Ngunit hindi nagkaroon ng gana si Little Fairy na magbasa. Dali-dali siyang lumipad patungo sa kayamanan, nais na kunin ang mga item. Ngunit mabilis na hinawakan ni Hansen ang kanyang mga pakpak at pinigilan siya. Nainis si Little Fairy at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Binitiwan siya ni Hansen at nagtanong, maaaring kinuha ng silangang hari ang lahat sa mga mas mababang palapag. Kung ginawa niya iyon ngunit iniwan ang mga ito rito, hindi mo ba isiping medyo kakaiba iyon? Naramdaman ni Little Fairy ang halo ng pagkadismaya at kasiyahan. Napaka-excited niya, ngunit matapos marinig ang sinabi ni Hansen, hindi niya maiwasang isipin na may problema rin. Bumaling siya upang muling tingnan ang mga item, ngunit sa pagkakataong ito, nanatili siyang nakatayo. Sa tingin ko, may 2 posibilidad. Una, maaaring naging mabait lang ang silangang hari. Kinuha niya ang gusto niya ngunit iniwan ang natitira para sa iba. Ngunit mababa ang posibilidad na mangyari iyon. Ang pangalawang posibilidad ay maaaring hindi niya na kayang dalhin ang anumang higit pa sa kanya, sabi ni parusa ng Diyos. Tumingin si Sixpats sa isa sa mga batong pedestal at sinabi, may mali sa mga pedestal. Mayroong isang bagay na gumagalaw sa ibabaw nito. Mahina ito, ngunit sigurado ako dito.
Kinuha ni parusa ng Diyos ang isang bato mula sa kanyang bulsa. Kung saan niya ito nakuha, walang nakakaalam, mukhang ordinaryong bato lamang ito. Itinapon niya ito sa palayok. Pang! Hindi tumama ang bato sa tansong palayok. Sa sandaling lumapit ito sa batong pedestal, nagsimula ang mga sukat sa paligid nito na magbago. Ang bato ay nahulog sa isang uri ng portal at nawala. Nang tingnan nila ang pedestal muli, naayos na ang sukat. Mukhang wala namang kakaibang nangyari. Isang space vortex shield. Nakakunot ang mga noo ni na Six Paths at parusa ng Diyos. Nagmukhang madilim ang mukha ni Hansen. Kung ginamit ng Master ng Tore ang kapangyarihang iyon sa isang batong pedestal, tiyak na napakalakas niya. Hindi lamang nagcast ng dimension twist ang Master ng Tore, lumikha siya ng vortex na tumatagal magpakailanman. Isang bagay na lampas sa kakayahan ni Hansen sa Ghost Slash. May ganitong kalakas na tao. Sino kaya siya? Baka siya ay isang Diyos sa ikalimang santuwaryo. Tumingin si Six Paths sa mga pedestal at nag-usap sa sarili. Kahit si Six Paths Emperor ay naniniwala na ang master ng lugar na iyon ay hindi nabibilang sa Eighth God Sanctuary. Para isipin iyon, madali nang maisip kung gaano kalakas ang nilalang na iyon. Kung ang ganitong kalakas na kapangyarihan ang nagpoprotekta sa kanila, marahil ay mga relics ang mga ito na hinahanap natin. 7 piraso rin sila, kaya, tiyak na may isa para sa bawat isa sa atin. Nagsalita si Little Fairy na may bagong kasiyahan. Lahat sila ay nag-isip sa kanyang mga salita at nais na makuha ang isa sa mga item. Ngunit hindi nila alam kung paano nila maipapasok ang Space Vortex upang makuha ang gamit. Tahimik ang lahat habang nag-iisip kahit sina Six Paths at parusa ng Diyos ay tahimik. Tinitingnan nila ang mga item, iniisip kung paano nila masisira ang hadlang. Si Little Fairy ay umiikot sa paligid habang nangyayari ito, hindi naglakas loob na lumapit. Siya ang pinakamahina sa grupo, kaya kung hindi pa handang kumilos sina Six Paths o parusa ng Diyos, tiyak na hindi siya lalapit. May paraan tayong masusubukan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Six Paths. Kabanata 1536. At ano ang paraang iyon? Lahat ay lumingon kay Six Paths. Si Little Fairy ang nagtanong, desperado sa solusyon. Tahimik na sabi ni Six Paths, ang Space Vortex Shield ay nangangahulugan na mayroong dimensyon sa likod nito. Kahit gaano pa tayo kalakas, masisipsip tayo sa loob. Iyon ay, maliban kung mayroon tayong kinakailangang kapangyarihan para masira ang espasyo. Kung wala tayong kapangyarihang iyon, hindi natin masisira ang hadlang. Matapos mag-post, tinuro ni Six Paths ang isa sa mga pedestal at sinabi, iba ang mga ito. Kung ang haring iyon ay nakapag-iwan ng teksto sa mga ito, nangangahulugan ito na hindi sila protektado ng Space Vortex Shield. Kung aalisin natin ang mga ito, marahil ay posible nating matukoy ang bulag na bahagi ng panangga. Kahit na maaaring wala mang bulag na bahagi, sulit pa ring subukan. Ito ang tanging pagkakataong maaari nating makuha, dagdag ni parusa ng Diyos. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Basagin natin ang mga pedestal na iyan. Kumalma na si Little Fairy. Mabilis siyang nagsalita, ngunit hindi naman siya nagmamadali, at hindi siya gumalaw. Tinawag ni Six Paths ang kanyang Six Path Sword at itinuro ito sa pedestal na may hawak na espada. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gumana ito, gusto ko ang espadang ito. Pagkatapos ay sinuntok ni Six Paths ang pedestal. Isang tunog ng metal ang umalangaw-ngaw. Ang ginawa lamang ng kanyang pagsuntok ay nag-iwan ng puting marka. Tila nagulat si Six Paths, at lahat sila ay nagulat. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Six Paths, at kung ang kanyang damage output ay makapag-iiwan lamang ng puting marka sa ibabaw ng pedestal, nangangahulugan ito na lubos nilang minamaliit ang lakas ng bato. Tinitigan ni Six Paths ang pedestal. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang umago sa isang lugar, ang dulo ng kanyang espada. Nang makuha na niya ang lahat, nagpakawala siya ng isa pang pagsuntok. Mas gumana ito ng maayos. Nakagawa siya ng isang disenteng marka sa pedestal. Ngunit medyo mababaw pa rin ito, at mas mababaw kaysa sa mga inscription na iniwan ni Silangang Hari. Matigas ang bato, hindi napigil ang sabihin ni parusa ng Diyos. Ang ibabaw ng pedestal na ito ay 1 metro ang haba. Kung hindi tayo makakagawa ng mas mahusay kaysa dito, ang pagsubok ng ibang bagay tulad ng pagbabarena ay maaaring gumana, ngunit matagal iyon. Kumunat ang noo ni Six Paths. Kung gayon, paano kung magpalitan tayo ng pagpupukpok dito? Sabi ni Hansen. Kung makuha natin ang mga item sa loob, sulit ang oras na ginugol sa pagkuha sa mga ito. Nagsimulang talakayin ng lahat ang mungkahi. Sa huli, nagpasya silang magpalitan sa pagbabarena ng butas sa pedestal mula sa ibaba.
Talagang gusto nilang makita kung maaari nilang makuha ang mga item na nasa ibabaw nito. Matibay ang mga pedestal, ngunit kayang mahukay. Dahan-dahan silang naghukay, at pagkatapos ng ilang araw, nagawa nilang maghukay ng butas na sapat na para maabot ang kayamanan. Ngunit, sa kanilang kaunting pagkadismaya, ang mga relics ay nasa ibabaw pa rin. Malawak ang shielding vortex, at pinipigilan pa rin sila nito sa pagkuha ng mga bagay na pinaghirapan nila. Hindi katakataka na hindi na pinilit ni Silangang Hari na kunin ang mga item na ito. Maliban kung kaya niyang masira ang espasyo, hindi niya ito makukuha. Parang lubos na nadismaya si Parusa ng Diyos. Alam ni Hansen na mahirap masira ang espasyo. Magagawa niya lamang ito kung siya ay tulad ni Dang Shenzi, na talagang makakasira ng espasyo at makakagawa ng butas sa isang ganap na ibang mundo. Kung magagawa nila iyon, makukuha nila ang mga item. Ang kayamanan ay nasa harap nila ng aasar. Ngunit wala sa kanila ang may kinakailangang lakas para makuha ito. Maaaring hindi makuha ang kayamanan, ngunit nakakuha naman si Hansen ng isang bagay mula sa pangyayari. Naalala niya ang lihim na teknik ng Blood Pulse Sutra, at matapos itong subukan, napagtanto niyang maaari siyang magsanay dito. Bumalik si Hansen kina Starsea Beast at Little Silver araw-araw para tingnan kung maayos ang dalawa. Kinuha ni Parusa ng Diyos ang pagkakataon na umalis sa puting tore kasama niya. Bro, nagsanay ka na ba sa lihim na nakasulat sa dingding? Tanong ni Parusa ng Diyos kay Hansen sa isang mahinang boses nang walang tao sa paligid. Hindi pa. Bakit? Anong mali? Alam ni Hansen na hindi siya basta-basta tatanungin ng lalaki tungkol dito. Mayroong isang bagay. Sinabi ni Parusa ng Diyos, makikita mo na ang lihim na kasanayan na nakasulat sa dingding ay may kaugnayan sa ating Blood Pulse Sutra. Sa tingin ko ang puting tore na ito ay konektado sa Blood Legion. Ang kasanayang ito ay maaaring susi sa pagkuha ng kayamanan. Ngunit kapag sinasanay ko ito, wala akong synergy o reaksyon dito. Baka mali ang ginagawa ko, hindi ko alam. Ngunit naisip ko na dapat kitang tanungin. Nang marinig ni Hansen ang sinabi niya, naisip niya sa sarili, paano nangyari ito? Talaga bang hindi ito maisasanay ni Parusa ng Diyos? Ito ay isang kasanayan na may kaugnayan sa Blood Pulse Sutra. Dapat itong matutunan ng mga miyembro ng Blood Legion. At kung hindi niya talaga kaya, paano ko kaya? Ang tanging posibilidad na maiisip ko ay marahil ay hindi sinanay ni Parusa ng Diyos ang Life Door. Hindi niya na-activate ang pagbabago at natutunan ito sa kumpletong anyo. Ang opsyong iyon ang mukhang may pinakamaraming katuturan. Miyembro ka ng Blood Legion, kaya kung hindi mo ito matutunan, tiyak na hindi ko rin kaya. Umiling si Hansen. Naisip din ni Parusa ng Diyos na malamang iyon, ngunit sinabi pa rin niya, dapat mo pa ring subukang sanayin ito. Marahil ay may mali sa akin o may iba pa. Nagkunwaring sumang-ayon si Hansen, at sa loob ng 2 araw, sasabihin niya kay Parusa ng Diyos na wala siyang nakuhang reaksyon sa mga nakasulat sa mga dingding. Kung ang kasanayan ang susi sa pagkuha ng mga item, tiyak na walang pagkakataong aaminin ni Hansen na natutunan niya ito. Kung malaman ng isang miyembro ng Blood Legion na ang isang outsider ay nakakapag-aral ng kanilang mga lihim na kasanayan, ngunit hindi kaya ng isang tunay na miyembro, magdudulot ito ng maraming galit at inggit sa kanya. Dagdag pa, ito ay maaaring maging susi sa pagkuha ng mga item. Ayaw ni Hansen na iwanan ang kanyang kapalaran sa kabaitan ni Parusa ng Diyos. Kaya, hindi niya aaminin sa lalaki na nagtagumpay siya sa lihim na kasanayan. Siyempre, maaaring nagkukunwari rin si Parusa ng Diyos. Marahil ay nagawa na niyang sanayin ito, at nagkukunwari lamang siya para makuha ang lahat ng kayamanan para sa kanyang sarili. Pumunta si Hansen sa lugar kung nasaan sina Little Silver at Starsea Beast. Si Starsea Beast ay nakahiga, nakatingin lamang sa tore. Nang makita ni Hansen na papalapit siya, masayang tumayo ito at tumakbo patungo sa kanya. Dinilaan siya nito sa mukha. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, hindi mo pwedeng batiin ang mga tao gamit ang iyong dila. Tinuruan ni Hansen si Starsea Beast ng maraming asal ng mga tao, ngunit hindi pa rin kaya ng nilalang na tanggihan ang kanyang likas na ugali. Nakabawi na si Starsea Beast, at kahit na natutunan na ni Hansen ang pangunahing likas na katangian ng kasanayan, hindi ito isang bagay na magagawa niya ng buo sa loob ng 2 araw. Kaya, plano niyang umalis sa lugar at bumalik kapag na-master na niya ang teknik. Kabanata 1537. Dahil hindi nila nakuhang ang kayamanan sa loob, nagplano rin sina Sixpats at Parusa ng Diyos na umalis. Gayon din si Little Fairy, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan na iwanan ang kayamanan. Para makasiguro na hindi sila maligaw muli, pinayagan ni Hansen ang Starsea Beast na gabayan sila pabalik sa lugar na kanilang naunang pinuntahan bago nila nakita ang mga bulaklak.
Bumalik si Starsea Beast sa mga bundok ng glacier, bumalik sa lugar na kanilang pinagmulan, sa oras na una nilang nakita ang mga God's Corpse Bugs. Sa kabutihang palad, wala nang ibang nilalang na makikita. Marahil ay bumalik na sila sa yelo. Ligtas na ngayon. Dapat na akong umalis. Sino mang makakuha ng kayamanan, ito ay sa kanilang sariling pagsisikap. Mabilis na umalis si parusa ng Diyos. Naisip ni Hansen na kaina-hinala ang kanyang pag-alis. Nagtataka siya kung nakapag-aral ba ang lalaki ng lihim na kasanayan. Ngunit imposibleng mangyari iyon. Kahit na nakapag-aral siya nang walang kapangyarihan ng Starsea Beast, magiging napakahirap na makabalik sa tore. Matapos lahat, dumaan si Starsea Beast sa isang tuwid na linya. Kailangan ni parusa ng Diyos na tumawid ng maraming bundok kung wala siyang ganitong nilalang. Ang paglalakad pabalik sa tore ay aabutin ng napakatagal kung makakabalik man siya muli. Umalis din si Six Paths. Karaniwan nilang ginugusto ang magtrabaho ng nag-iisa, at hindi sila masyadong mahilig sa pagbabahagi ng kayamanan sa iba. Nagpasya si Hansen na hayaan munang magpahinga si Starsea Beast ng kaunti upang makabawi ng lakas. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Godlight Tunnel. Maraming kakaibang lugar sa God's Ruin, ngunit napakakaunti ng mga nilalang. Maliban sa mga God's Corpse Bugs at Icy Horses, wala na silang nakita pang iba. Mayroong isang Rocky Mountain sa unahan. Dito na dapat iyon. Dito ang tunnel. Sumigaw si Little Fairy, na nasa unahan, na puno ng kasiyahan. Umupo si Hansen sa likod ni Little Star. Tumingin siya sa unahan at nakita ang ilang mga gray na bundok na nakatayo sa pagitan ng dalawang glacier. Mukhang dito nakatayo ang nasabing tunnel. Mabilis na kumilos si Starsea Beast patungo dito. Ngunit bago pa sila makarating sa Rocky Mountain, nakatagpo sila ng maraming nilalang. Tiningnan ni Hansen ang mga ito ng maigi, at doon siya natigilan. Napansin niya ang angelic looking na babae at ang murang asong kasama nito. Habang patuloy siyang tumingin sa paligid, nakita rin ni Hansen sina Yumiao at Yuzuan. Mukhang nagdala sila ng mga kasama upang protektahan ang sarili sa kanilang paglalakbay patungo sa God's Ruin. Sa kanyang pagkagulat, nakita ni Hansen ang isa pang pamilyar na mukha bukod kina Yumiao at Goddess. Ito ay si Little Jade Lion King, ang nilalang na nakilala niya sa Geno Core Storage ng higit sa isang beses. Hindi sila masyadong malakas, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang dami ng mga gemstone class na nilalang na dinala nila. Lahat sila ay kasing lakas ni na Goddess at Yumiao. Iba-iba ang reaksyon at ekspresyon ng bawat isa nang makita nila si Hansen. Kumunat ang noo ni na Yumiao at Goddess, hindi inaasahang makita siya roon. Hindi pinansin ni Little Jade Lion King si Hansen dahil hindi pa niya natutukoy na si Hansen ang may-ari ng Crystal Core. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Yuzuan kay Hansen. Inisip niyang ang kaluluwa ni Hansen ay sira na ng hindi na maayos, kaya hindi niya ito pinansin. Nandito ako para sa Godlight Tunnel. Wala akong ibang dahilan kung bakit ako nandito. Itinukod ni Hansen ang kanyang mga mata, sinisiyasat ang bawat nilalang sa paligid niya. May ilang dosenang espiritu at nilalang na sumusunod sa kanila. Kinalkula ni Hansen kung maaari niyang wasakin ang mga ito at patayin ang kanyang mga paboritong target, Goddess, ang aso, Yumiao, at Yuzuan. Goddess at ang kanyang aso ang magiging pangunahing target niya. Pareho silang nilalang, kung sila ay namatay, sila ay namatay. Kung pinatay ni Hansen sina Yumiao at Yuzuan, muling magsisilang sila. Ngunit ang pagpatay sa kanila ay magiging kasiya siya pa rin, kahit na hindi ito permanente. Tumingin si Hansen sa mga nilalang sa likod ni Goddess, at doon niya nakita ang isang pamilyar na tao. Nagulat siya. Bakit nandito siya? Nakita ni Hansen si Queen Wang Fujing. Nang bumalik siya sa Alliance, nalaman niyang ang Reyna ay isang demigod. Ngunit hindi na siya bumalik sa Alliance, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na ang Reyna ay natapos sa Sacred Shelter kasama si Goddess at ngayon ay kasama niya sa paglalakbay patungo sa God's Ruin. Nakilala ni Queen si Hansen, ngunit wala siyang ipinakitang ekspresyon. Marahil ay ayaw niyang magdulot ng anumang gulo sa pamamagitan ng pagpapakita nito. Hindi alam ni Hansen kung si Queen ay natrap ng isang kontrata o hindi, kaya hindi rin niya ipinakita na nakilala niya ito. Ayaw niyang i-hostage sila at gamitin siya upang takutin siya. Lalo pang nakakagulat nang tiningnan niya ang mas malayo sa grupo, nakita niya ang isa pang tao na kilala niya. Ito ay si Tang Zhenliu. Nakatayo siya sa likod ng isang espiritu na nasa likod ni Yumiao. Pareho silang ganito. Pinanatili nilang tahimik ang kanilang pagkakilala upang hindi makalikha ng gulo, ngunit tiyak na nag-aalala sila. Si Yumiao, nakakakain ng insulto mula kay Hansen, ay mukhang masungit.
Sumagot siya ng hindi maganda, sa tingin mo ba ang Godlight Tunnel ay lugar na basta-basta na lang mapapasok kung sino man ang gusto? Pag-aari ito ng Outer Sky ngayon. Bigyan mo ako ng Gemstone Geno Core kung nais mong pumasok. Bago pa makasagot si Hansen, nagsalita si Little Jade Lion, ano ang ibig mong sabihin na ang tunnel ay pag-aari ng Outer Sky? Sa atin ito, pag-aari ito ng Lion Mountain. Ano ang sinasabi ninyong dalawa? Sacred ang tunay na may-ari ng Godlight Tunnel. Ang mga Diyos ay sagrado, at ganoon din tayo. Bulong ng murang aso sa tabi ni Goddess. Ngayon ay alam na ni Hansen kung bakit lahat sila ay nakasakay sa labas, at walang nakapasok. Dahil ang bawat isa sa tatlong faction ay nais ipaglaban ang pagmamay-ari at magsimula ng toll booth. Sa paligid ng bundok, may mga iba pang nilalang at espirito na nanunood. Hindi sila kabilang sa anumang kilalang faction, katulad ni Hansen. Karamihan sa kanila ay tila dumating sa isang grupo ng 3 o higit pa. Napaka makasarili ninyo. Gusto nyong angkinan ang Godlight Tunnel para sa inyong sarili. Hindi ba kayo natatakot na makagalit sa napakaraming espiritu at nilalang na simpleng nais makapasok? Isang nag-iisang espiritu ang nagsalita sa inis na tono na ipinagbabawal na makapasok. Kung hindi mo ako susuportahan, marahil gusto mong tikman ang aking Lionheart Stamp. Kung kaya mo ang isang stampang, papayagan kita. Hindi natatakot si Little Jade Lion, at nagpatuloy siyang tawagin ang kanyang Lionheart Stamp Geno Core. Nang makita ni Hansen ang Geno Core, kumunat ang kanyang noo. Hindi ito ang kanyang Self-Geno Core. Napakalakas nito, at tiyak na ito ay super class. Ngayon, alam ni Hansen na sino man ay maaaring magdala ng Super Geno Core, basta't hindi ito ang kanilang Self-Geno Core. Hindi ka papayagan kung ang iyong Self-Geno Core ay super. Mukhang hindi lamang ang Lion ang sumusunod sa mga patakarang ito. Dapat nagdala rin ng mga super sina Goddess at Yumiao. Kabanata 1538. Nang makita ng espiritu ang selyo ng leon, natakot siya. Wala na siyang sinabi pa at basta na lang umalis. Ang iba pang mga espiritu at nilalang ay nanatili sa kanilang kinaroroonan, ngunit wala silang sinabi. Gusto pa rin nilang makapasok sa Godlight Tunnel, ngunit nag-aabang sila kung paano pa magpapatuloy ang mga pangyayari. Matapos mag-isip ng 1 minuto, nagpasya rin si Hansen na umalis. Gusto niyang makita kung paano magiging takbo ng mga bagay. Mas mabuti nang hintayang maglaban ang tatlong faction sa kanilang mga sarili at pagkatapos ay kunin ang mga nakaligtas kaysa makipaglaban sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Nang makita ni Yuzua na umalis si Hansen, umuungol siya at hindi na nagdagdag pa ng salita. Sa kasalukuyan, medyo nalulumbay si Tang Zenlio. Sobrang malas ng kanyang nangyari. Nang pumasok siya sa Fourth God Sanctuary, kahit na nakaligtas siya, nahuli siya ng mga espiritu mula sa Outer Sky Shelter at pinilit na pumirma ng kontrata. Hindi siya nakabalik sa Alliance, at kinakailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng madalas, kahit na mayroon lamang siyang Bronze Geno Core. At dahil nagpa siya ang espiritu na pinirmahan niya ng kontrata na sumama sa misyon patungo sa God's Ruin, kailangan din niyang sumama. Masaya siyang makita na si Hansen ay buhay pa, ngunit pagkatapos mahuli ng malaking faction tulad ng Outer Sky, hindi niya akalaing makakapagligtas si Hansen sa kanya. Napakasad. Hindi ko nahabol si Hansen, sa kabila ng pagkakaroon ng 10 taong paunang bentahe, at higit pa, hindi ko pa rin natutukoy ang aking sariling kapalaran. Bamantong hininga si Tang Zenlio. Si Queen at Tang Zenlio ay nasa parehong sitwasyon, ngunit hindi masyadong nag-aalala si Queen. Nakatayo siya sa likuran ni Goddess, naghihintay ng kanyang pagkakataon. Napakakumpiyansa niya kay Hansen, at taos puso niyang pinaniniwala ang ililigtas siya nito at palalayain. Nanunood si Hansen sa tatlong faction na nakikipaglaban sa labas ng tunnel, at sinigurado niyang nananatiling nakatago. Iniisip niya kung paano niya maisasalba ang kanyang 2 kaibigang tao, higit sa lahat. Kung hindi sila pumirma ng mga kontrata, magiging madali ito. Kung pumirma sila, magiging nakakainis, naiisip ni Hansen. Huwag mag-aksaya ng oras, limitado lamang ang oras ng ruin. Ang Lion Mountain ang magkokontrol sa tunnel na ito, kaya't pumunta na lamang sa ibang lugar. Nagsalita si Little Jade Lion ng may kay-abangan. Kahit na mayroon lamang siyang Silver Self Geno Core, dahil kay White Lion King, hindi siya natatakot sa Outer Sky o Sacred. Little Lion King, aalis ang Outer Sky, ngunit sa isang kondisyon lamang, biglang sinabi ni Yumiao sa leon. Sumagot si Little Jade Lion, kung ito ay isang nakakatawang kondisyon, hindi, salamat. Ngunit sabihin mo sa akin. Hindi ito nakakatawa. Kung hindi nakipaglaban ang Outer Sky para sa iyong tunnel, dapat mo kaming payagan na makapasok sa tunnel na walang kinukuha na Geno Cores, sabi ni Yumiao. Ate, paano mo maaaring?
Mukhang kinakabahan si Yuzuan. Ang pagmamayari ng Godlight Tunnel ay maaaring ang pinakamalaking potensyal na benepisyo ng buong God's Ruin. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng ganitong kasunduan, mawawalan sila ng marami. Umikot si Yumiao upang pigilan siyang magsalita at hindi na siya nagbanggit ng karagdagang kondisyon. Okay, nangako ako na ang mga espiritu ng Outer Sky ay makakapagpasok sa tunnel. Nang marinig ito ni Little Lion King, agad siyang sumang-ayon. Okay, sa gayon. Umikot si Yumiao at dinala ang mga tagasunod ng Outer Sky kasama niya sa pasukan ng tunnel. Ate, kung aalis ka ng ganyan, wala tayong makukuha. Sabi ni Yuzuan kay Yumiao. Ano ang pagmamadali? Nandoon pa rin si Goddess. Hindi sila aalis, at magkakaroon ng malaking laban. Hindi madaling matukoy ang nagwagi, kalmadong sagot ni Yumiao. Anong mangyayari kung hindi makipaglaban si Goddess? Tanong ni Yuzuan na nag-aalala. Imposible. Sa personalidad ni Goddess, hindi siya aalis, matibay na sagot ni Yumiao. Nakita ng itim na aso, nang makita ang pag-alis ng Outer Sky, ibinaba ang kanyang boses at sinabi kay Goddess, Miss, napakamasamang tao ni Yumiao. Dapat nag-aabang siya hanggang makipaglaban tayo kay Lion King, at tayo ay masugatan. Ano ang gagawin natin? Dapat bang bumalik tayo, sakaling samantalahin nila tayo? Hindi na kailangan. Akala ni Yumiao na nahulog siya sa amin, ngunit sa katunayan, nagbigay siya sa amin ng pagkakataon. Kung tatalunan natin si Lion King, maaari nating angkinan ang pasukan sa Godlight Tunnel. Tumingin si Goddess kay Lion King habang nagsasalita. Ang maliit na leon ay bata, ngunit ang Lionheart Stamp ay isang makapangyarihang Super Geno Core. Sa mga espiritu na nagbabantay sa kanya, magiging kasing lakas siya ng kami. Hindi ko iniisip na magiging madali ang mga bagay gaya ng inaasahan mo. Mukhang nag-aalala ang itim na aso. Kung madali ang mga bagay, hindi magbibigay si Yumiao sa atin ng pagkakataong ito, sabi ni Goddess, at lumapit siya kay Lion King. Goddess, ang aking ama at ang iyong ama ay magkaibigan. Maaari kang umalis ngayon, at kung gagawin mo, hindi kita lalabanan. Patuloy na nagsasalita si Little Lion King ng may yabang. Ngumiti si Goddess. Maganda ang relasyon ng Sacred sa Lion Mountain, ngunit masyado kang naive kung akala mo talagang susuko kami. May sariling lakas ang Lion Mountain. Hindi kinakailangan ang mga relasyon. Sinasabi mo bang lalabanan mo ako para sa Godlight Tunnel? Mukhang nabibigo si Little Jade Lion. Kailangan tayong makipaglaban, ngunit walang dahilan upang masaktan ang ating relasyon at payagan ang iba na samantalahin, sabi ni Goddess habang tinitingnan si Yumiao, na nasa proseso ng pag-alis. Maingay si Little Jade Lion, ngunit hindi siya bobo. Alam niyang umaasa lamang si Yumiao na samantalahin ang sitwasyon. Kaya, ano ang iminumungkahi mo? Tanong ni Little Jade Lion kay Goddess. Paano kung tayo ay maglaban? Kung matalo ka, aalis ka. Maaari tayong umiwas sa pagkawala, at maaari tayong umiwas sa pagsasamantala, sabi ni Goddess. Sa tingin mo ba bobo ako? Ikaw ay gemstone at ako ay silver lamang. Bakit ko dapat isipin ang pakikipaglaban sa iyo? Ngumiti si Little Lion King. Hindi siya interesado sa mungkahi niyang kasunduan. Sinabi ni Goddess, makikipaglaban tayo gamit ang mga hindi self-Geno cores. Hindi tayo mapipilitang makipaglaban gamit ang ating aktwal na kapangyarihan. Nagdala ka nga ng Lionheart Stamp, di ba? Mayroon tayong God Ring. Sa tingin mo ba makakapagpigil ang Lionheart Stamp sa God Ring? Talaga, labanan lamang gamit ang mga Geno core. Mukhang naguguluhan si Little Jade Lion, hindi sigurado kung ano ang iniisip niya. Ang Lionheart Stamp ni Little Lion at ang God Ring ni Goddess ay hindi ang kanilang mga self-Geno cores. Ang kapangyarihan ng mga kalahok ay hindi makakaapekto sa laban. May nangyaring kaganapan sa pagitan ng dalawang shelter noon, at pinatunayan na ang God Ring ay talagang mas mahina kaysa sa Lionheart Stamp, ngunit ngayon ay kusang loob siyang gagamit ng mas mahina. Hindi sigurado si Little Lion King kung ano ang iniisip niya. Ngunit may kumpiyansa siya sa kanyang stamp. Hindi niya nakikita ang dahilan kung bakit siya tatanggi sa laban, at kung hindi niya tatanggapin, magiging mahina lamang siya sa paningin ng iba. Maaaring isipin ng mga tao na natatakot siya. Sige, kung gayon. Lionheart Stamp laban sa God's Ring. Sino mang matalo ay aalis sa Godlight Tunnel. Hindi bobo si Little Jade Lion. Sinabi niya ito ng malakas, kaya't lahat ay nakarinig kung aling mga Geno cores ang gagamitin. Ayaw niyang ipatawag ang isa pa. Kabanata 1539. Ngumiti si Goddess at tinawag ang God Ring. Mukhang hindi siya naglalaro.
Nakita ni Little Jade Lion na talagang gagamitin ni Goddess ang God Ring laban sa Lionheart Stamp, at nang makita ito, nakaramdam siya ng mas malaking seguridad. Ate, anong ginagawa ni Goddess? Ang God Ring ay dati nang natalo laban sa Lionheart Stamp. Ibig sabihin ba nito ay matatalo na naman siya? Kung ganoon, tiyak na ang leon ang mag-aangkin ng tunnel, sabi ni Yu Zuan. Kumunat ang noo ni Yu Miao at sinabi, may nakatagong trick si Goddess. Matatalo ang knave na Little Lion. Habang sila ay nag-uusap, nakipaglaban na sina Godring at Lionheart Stamp. Naiwan ang Lionheart Stamp ng isang Super Lion sa Lion Mountain. Isa ito sa mga kilalang Super Geno Core ng lugar. Ang isang bahagi ng hugis nito ay may ulo ng gintong leon na may ilang kakaibang simbolo sa ibabaw nito. Sa wika ng mga leon, nagsanib ang mga simbolo upang bumuo ng salitang puso. Napakalakas ng Lionheart Stamp, at ang kakayahan nitong stampang ay kayang supilan ng lahat. Ang isang mahina na super creature ay madaling mahihirapan sa bigat ng demigod na katawan ng Lionheart. Isang nakakatakot na item ito. Ang God Ring ay naiwan ng isa sa mga nakatatandang kasama ni Goddess. May hugis itong parang halo, at mayroon itong liwanag na parang banal. Ang mga nilalang na nakipag-ugnayan dito ay magkakaroon ng kanilang lakas ng buhay na nasisipsip. Isa itong napakalakas na Super Geno Core. Ang gintong liwanag ng Lionheart Stamp ay nakatutok sa God Ring, habang ang God Ring ay nagniningning ng liwanag na parang banal pabalik sa Lionheart Stamp. Ang gintong liwanag ng Lionheart Stamp ay unti-unting nagsimulang supilin ang liwanag na inilalabas ng God Ring, na nagpapakita na hindi magtatagal at matatalo si Goddess. Nakatitig si Hansen at nahanap itong interesante. Malayo siya mula sa mga Super Geno Cores, ngunit naramdaman pa rin niya ang pag-alog ng lupa mula sa labanan. Dahil sa dami ng kapangyarihang nagbanggaan, naglagay ito ng stress sa mga glacier at nagsimula itong masira. Ang lahat sa loob ng ilang kilometro ay ganap na nawasak. Nangyayari ito sa loob ng God Ruin, sa kabutihang palad. Kung ito ay nangyayari sa labas, ang buong bundok ay madudurog. May ganitong lakas sa mga core, ngunit kakaiba, hindi sila mas mahusay kaysa sa aking God Geno Core. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang mas magaling, ngunit kung wala, tiyak na makakasakit ako, nag-iisip si Hansen. Nang makita ang gintong liwanag ng Lionheart Stamp na winawasak at pinapaliit ang liwanag na inilalabas ng God Ring, malinaw na hindi magtatagal ang kaaway nito. Ang gintong stampong ng Lionheart ay naghahanda na upang bigyan ng huling suntok at durugan ang singsing ng tuluyan. Kung ito ay ma-stamp, wala ng pag-asa na makatiis ito sa puwersa, at ito ay mababasag. Ngunit nang makita ni Little Jade Lion na ang Lionheart Stamp ay bumabagsak sa God Ring, bigla niyang nakita ang banal na liwanag na lumakas. Nagniningning ito ng maliwanag upang sumipsip ng kanyang nang-aapi, at sa isang kisap mata, nawala ang Lionheart Stamp sa nakakasilaw na liwanag. Nang muling magdilim ang liwanag, ang puting singsing na halo ay humigpit na lumapit sa Lionheart Stamp tulad ng isang nakakapigil na sinturon. Ang gintong liwanag ng Lionheart Stamp ay nawasak din sa hawak ng singsing. Inilabas ni Goddess ang kanyang kamay, at hindi nagtagal, bumagsak ang God Ring sa kanyang palad kasama ang nakabawas na Lionheart Stamp sa loob nito. Paano nangyari iyon? Nagbago ang mukha ni Little Jade Lion, at halos mahulog ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nakuha ng God Ring ang Lionheart Stamp mula sa kanya. Nakipaglaban na ang Lionheart Stamp kay God Ring ng ilang beses sa nakaraan, at ni isang pagkakataon ay hindi nanalo ang God Ring. Patuloy itong nasa likod ng Lionheart Stamp, gayunpaman, bigla na lamang itong binigyan ng kinakailangang kapangyarihan upang mahigpitin at i-lock ang Lionheart Stamp. Isang kilos na mahirap paniwalaan ni Little Jade Lion. Paano ito posible? Tiyak na hindi iyon ang God Ring. Paano nagkaroon ng God Ring ng sapat na kapangyarihan upang mahuli ang Lionheart Stamp? Nagulat din si Yu Zuan. Hindi siya makapaniwala na hawak ni Goddess ang singsing na may nakabawas na Lionheart Stamp sa loob. Oo, iyon ang God Ring? Ngunit ito ang kompletong bersyon. Nagsalita si Yu Miao na may seryosong tono. Isang kompletong bersyon. Dati ba itong nasira? Tumingin si Yu Zuan kay Yu Miao. Alam niya ang tungkol sa God Ring, ngunit hindi pa niya narinig na nasira ito. Ngunit umiling si Yu Miao at sinabi, hindi ito nasira, ngunit ang singsing ay may napaka-espesyal na kasaysayan. Huminto si Yu Miao ng 1 minuto, at pagkatapos ay nagsalita muli. Ang Goddess at ang kanyang mga tao ay mga nilalang, ngunit inaangkin nilang mga tagapagmana sila ng isang Diyos. Kung totoo iyon, hindi ko alam, ngunit ang kanilang lahi ay may maraming berserk super creatures. Ang pinakasikat ay walang iba kundi ang God Lord ng Sacred.
Sa paligid ng parehong panahon na si Godlord ay narito, may isa pang makapangyarihang nilalang na umiiral. Isa itong berserk super creature, at halos kasing sikat ito ni Godlord. Sa kasamaang palad, natalo ito sa isang mahalagang laban at nabigong maging pinuno ng Sacred. Siya ba ang nagkaroon ng God Ring? Nagulat si Yuzuan. Tumanggaw si Yumiao. Ang kapangyarihan ng Protoss ay espesyal, at iyon ay dahil ang kalahating bahagi ng kanilang dugo ay hindi kanila. Marahil ito ay nagmula sa kanilang ina, ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi purong Protoss. Ang mga Berserk Super Geno Cores, kahit na ginamit ng Protoss, ay hindi maipapakita ang kanilang buong lakas. Ang ipinapakitang kapangyarihan ay walang kaibahan sa isang karaniwang Super Geno Core. At habang lumilipis ang panahon, kaunting tao na ang nakakaalala na ito ay isa sa mga ganitong Geno Core. Nakalimutan na ito ay isang aktwal na Berserk Super Geno Core. Ibig mong sabihin ay kayang gamitin ni Goddess ang lahat ng kanyang lakas. Siya ba ay isang purong Protoss? Kung ang iba sa kanyang lahi ay hindi makakapag-utilize ng buong kapangyarihan nito, paano siya? Ngayon ay tinitingnan si Yuzuan si Goddess na may hindi makapaniwalang tingin. Umiling si Yumiao. Hindi ko alam, ngunit hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalagang bagay na dapat malaman ngayon ay naglalagay ito sa atin sa masamang sitwasyon. Taos puso kong umaasa na hindi ganoon katigas ang ulo ng leon tulad ng kanyang ama. Kung hindi, wala tayong pagkakataon na makuha ang Godlight Tunnel. Kinuha ni Goddess ang kanyang singsing at ibinalik ang Lionheart Stamp sa leon. Pagkatapos, sinabi niya, Little Lion King, tutuperin mo ba ang iyong pangako? Kinuha ni Little Jade Lion King ang stamp. Ang kanyang mukha ay naging berde, at hindi siya makapagsalita tungkol sa pagbasag ng kasunduan. Ang Little Lion King ay hindi estranghero sa pagkatalo. Maaari tayong magbantay sa Godlight Tunnel ng magkasama at makuha ang mga benepisyo para sa ating sarili, sigaw ni Yumio mula sa kabilang dako. Kung matalo ako, matatalo ako. Wala nang kinalaman ang Godlight Tunnel sa Lion Mountain. Pinigan ni Little Jade Lion ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay tinawag ang mga tao mula sa Lion Mountain na lisanin ang lugar sa paligid ng tunnel. Sandali, bago makaalis si Little Lion King, may narinig na sumisigaw mula sa kabila ng lambak. Lahat ay lumingon at nakita na ang taong sumisigaw kay Little Lion King ay walang iba kundi si Hansen. Nagulat sila, at hindi nila alam kung ano ang nais niyang sabihin. Kabanata 1540. Si Hansen ay papalapit kay Little Lion King na nagtulak kina Yumiao at Goddess na tumingin sa kanya. Hindi nila alam kung ano ang nais niya. Kahit na bata pa si Little Jade Lion, hindi naglakas loob sina Goddess at Yumiao na saktan siya. Kinuha ni Goddess ang kanyang Lionheart Stamp, oo, ngunit sinigurado niyang ibalik ito sa kanya. Natatakot silang lahat na magalit si White Lion King. Nang makita ng mga kasama ni Little Jade Lion si Hansen na papalapit, mukhang alerto sila. Lahat sila ay masamang tumitig kay Hansen na para bang handa na nilang sirain siya. Ano ang ginagawa mo? Hindi maganda ang mood ni Little Jade Lion. Malamig niyang tinanong si Hansen, at kung ang sagot ay hindi niya magugustuhan, handa na siyang sugurin ang tao at wasakin ito. Magiging outlet man lang ito para sa galit na nararamdaman niya, matapos matalo sa laban na kanyang naranasan. Hindi mo ba naaalala ang ating kasunduan? Sabi ni Hansen. Gusto niyang makita kung tutuperin ni Little Lion King ang pangakong kanyang ginawa. Kung gagawin niya, tutulungan niya si Little Lion King na makuha muli ang Godlight Tunnel. Kung gagawin niya iyon, sa ganitong paraan, makikinabang ang nilalang. Wala masyadong tauhan si Hansen, at kung kukuha siya ng Godlight Tunnel, wala siyang sapat na bilang para protektahan ito. Kung makuha ni Hansen ang panig ni Lion King, magiging perpekto iyon. Ngunit kung hindi tutuperin ni Little Lion ang pangako, hindi naman nawawalan si Hansen ng marami. Nakita niya ang laban-laban kay Goddess, at kung kailangan niyang labanan ang leon, hindi siya natatakot sa posibilidad. Ikaw pala, nang marinig ni Little Jade Lion King ang sinabi ni Hansen, nagulat siya. Hindi niya inaasahang ang master ng Crystal Core ay isang tao, at hindi niya inaasahang makita siya roon. Wala siyang ideya kung paano sisigot. Nakita ni Yumiao at Goddess ang ekspresyon ni Little Lion King, at nagdulot ito ng pagkunot ng kanilang noo. Wala silang alam tungkol sa kasunduan sa pagitan ni Hansen at Little Lion, o kung bakit ito ay sapat na mahalaga para magdulot ng ganitong reaksyon. Lumapit si Hansen kay Little Lion King, at ang mga nilalang sa likuran ay nagsimulang umungal sa kanya. Handa na nilang wasakin siya. Tigil. Ang mukha ni Little Jade Lion King ay mukhang kakaiba, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang mga nilalang.
Naglakad si Hansen sa harap ni Little Jade Lion King at sumando sa kanyang tainga upang bumulong, tutulungan mo ako sa God's ruin, at pagkatapos noon, tapos na. Hindi kita pag-aari. Nagbago ang mood ni Little Jade Lion King at napuno ng kaligayahan. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang kanyang puso ay puno ng mga contradiction. Ayaw niyang traidorin ang kanyang dignidad at sumunod sa isang tao bilang kanyang master, ngunit isang kasunduan ang isang kasunduan. Hindi naman niya masabi na hindi. Ngayon sinabi lang ni Hansen na gusto niya lang ng tulong sa God's ruin, si Little Jade Lion ay puno ng kaligayahan. Sinabi niya ng malakas, walang problema. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito ako, tutulungan kita sa lahat. Kumunat ang noo ni Yumiyaw at Goddess, dahil wala silang ideya kung ano ang sinabi ni Hansen sa leon upang magdulot ng ganitong pag-uugali. Ngumiti si Hansen. Hindi ko kakailanganin ng marami, ngunit kukunin ko ang Godlight Tunnel. At kapag nakuha na ito, ikaw at ang iyong mga tao ang magpoprotekta dito. Mula roon, ang anumang matuklasan natin ay pwedeng hatiin ng pantay. Sige, sumang-ayon si Little Lion King. Kahit na naramdaman niyang hindi siya magiging malaking tulong sa pagkuha ng tunnel, mas gusto pa rin niya ito kaysa sa pagiging alipin. Kaya, hindi siya mag-aalangan sa kanyang kontribusyon. Little Lion King, babawiin mo ba ang iyong salita at lalabag sa isang pangako? Sinabihan ni Black Backdog si Little Lion King nang may galit. Mukhang nagulat si Little Lion King, at sinabi niya, hindi ako lumabag sa pangako. Hindi ako ang makikipaglaban sa iyo. Ang taong ito ang gagawa niyon. Ideya niya ito, at wala akong magagawa tungkol doon. Narinig ni Yumiyaw at Goddess ang sinabi ni Little Lion King, at agad silang naguluhan. Dati niyang ginagawa ang gusto niya, ngunit ngayon mukhang natatakot si Little Lion King sa isang tao. Hindi nila masyadong sigurado kung ano ang nangyayari. Hindi pinansin ni Hansen ang iba at naglakad patungo sa pasukan. Walang pag-aatubili, kukuha siya ng entry point ng Godlight Tunnel. Ang kilos na ito ay nagulat kahit kay Little Lion King. Kahit na mayabang siya, hindi niya papansinin si Goddess, tiyak. Nang ipitin ang kanyang panga, dinala niya ang kanyang mga tropa upang sumunod kay Hansen. Hindi inaasahan ni Little Lion King na gusto ni Hansen na magsimula ng laban, ngunit talagang gusto ni Hansen na patayin si Goddess at ang kanyang aso. Ito ang magiging perpektong pagkakataon para doon. Nang nakawin nila ang Star Sea Orb, si Hansen ay nasa kanyang Super King Spirit Mode. Hindi nila alam na si Hansen ang halos mapatay nila, ngunit naalala ni Hansen ang kanilang kalupitan nang hindi nakakalimutan ang isang detalye. F***, isa ka lang taong, at gayon paman, napakamayabang mo. Talaga bang gusto mong mamatay? Galit na sigaw ni Black Backdog. Ang mga nilalang ng Sacred ay tumakbo pasulong upang harangan ang pagsulong ni Hansen, Little Jade Lion King, at ng kanyang mga kasama. Sino mang hamarang sa akin ay mamamatay. Nauuhaw sa dugo si Hansen, kaya hindi na siya nagsalita o nakipag-ayos pa. Nagningning siya ng pulang liwanag, at pagkatapos, ang ruby wings ay lumitaw sa likuran niya. Ang pulang liwanag ay parang dugo, at nang ilabas ni Hansen ang kanyang Taya Sword, umiikot siya ng may malakas na puwersa sa Black Backdog gamit ang paghampas ng kanyang mga pakpak. Si Black Backdog ay may gemstone Geno Core lamang, at hindi niya inaasahang isang tao ang maglalakas loob na sumugod sa kanya ng ganoon kabilis. Hindi siya nakapaghanda, kaya huli na para sa kanya na umiwas. Nagbuga siya ng itim na liwanag at sinubukang harangan si Hansen. Ngunit ang pulang liwanag ay tumagos sa itim na liwanag sa kanyang bibig, at nang dumaan si Hansen sa Black Backdog, bumulong siya sa kanyang mga tainga. Naalala mo ba ang Star Sea Orb? Ang mga mata ni Black Backdog ay lumiit. Tumingin siya kay Hansen, sinusubukang alamin kung ano ang nais niya, ngunit ang taya ay pinutol na ang kanyang ulo. Ang ulo ng aso, na may ekspresyon ng takot at pagkalito, ay gamulong sa hangin. Lahat ay natigilan. Masyadong mabilis ang nangyari para makapag-react ang sinuman. Walang umaasang isang tao ang papatay ng isang nilalang mula sa Sacred ng ganoon. Nanlaki ang mga mata ni Goddess, at natigilan din siya. Hindi siya makapaniwala na pinatay ni Hansen ang kanyang mahal na Black Backdog. Natigilan din si Little Jade Lion King. Hindi niya inaasahang agad na magsisimulang pumatay si Hansen at sisimulan pa sa Black Backdog. Ang kasaysayan ni Black Backdog ay isang espesyal na bagay. Ito ay isang tagapagmana ng isang super creature na lumaki sa tabi ni Goddess. Ito ay isang sikat at kilalang karakter ng Sacred Shelter. Ang nakakatakot ay, ito ay pinatay sa isang kakila-kilabot na paraan. Hindi man lang ito binigyan ng pagkakataong lumaban. Maaaring mapusok ang aso, ngunit ang taong pumatay sa kanya ay tiyak na isang espesyal na tao.
Si Hansen ay nasa ere, patuloy na nagniningning ng pula habang ang kanyang mga pakpak ay umiikot. Lahat ay tumingin sa kanya na may mga komplikadong ekspresyon. Patay ka na. Ang mga mata ni Goddess ay puno ng galit na paghihiganti. Si Black Dog ay maaaring isang subordinate niya, ngunit naging higit pa siya sa mga nakaraang taon. Lumaki silang magkasama. Ang pagkamatay ni Black Dog ay nagdulot ng malaking galit sa kanya. Hindi niya maitago ang katotohanan, gusto na niyang patayin si Hansen ngayon.